Memphis malakas pa rin kahit walang Ja Morant. Desmond Bane pang All-Star nga ngayon. Lumabas na ang totoo kay Schroeder kung bakit tinanggihan ang $84 million offer ng Lakers. At Warriors may pakiusap kay Draymond Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Malaking bagay ang inaasahan mula kay Desmond Bane sa pagpasok ng team nitong 2023-24 season kasama si Ja Morant na sinimulan ang season sa sideline dahil sa 25-game suspension. At sa pagbalik ni Morant, gayunpaman, si Bane ay nakuha ang kunting backseat para sa Memphis Grizzlies. Ngunit ngayon, kasama si Ja Morant na mawawala sa natitirang season dahil sa season-ending shoulder injury, si Desmond Bane ay bumalik na sa kanyang early season form at ginawa niya ito during sa huge win ng Memphis sa score na 120-103 laban kay Kyrie Irving, Luka Doncic at ng Dallas Mavericks. Sa loob ng 39 minutes sa aksyon, si Bane ay nag-drop ng 32 points, 9 rebounds at 4 assists. Nilinaw niya ang role bilang primary offensive option ng Memphis, kasama sina Ja Morant at Jaren Jackson na wala. Ang 25-year-old sharpshooter ay hindi nagawa ang eksaktong best shooting night. Dahil na-miss niya ang 16 out of 27 mula sa field, nagawa lamang niya ang 2 mula sa siyam na 3-point attempt sa laban. Ngunit kahit sa isang mahirap na shooting, ang isang mahusay na manlalaro ay makakahanap talaga ng paraan para magpakita. Dahil itong si Desmond Bane ay nagawa ang halos puntos na ito sa foul line. Ang Grizzlies star ay halos inatake ang Mavericks offense na siyang wala si Derek Lively II. At nasuklian naman ito ng 9 free throw attempt at nakuha ang 8. Kahit na itong si Jason Kidd ay napahanga at walang ibang nagawa kundi ang ibaba ang sombrero patungo sa isang taong naging isa sa most lethal 3-level scorers sa liga. Siya ay naging kahanga-hanga sa laban na ito. Siya ay pumasok sa laban at nagpakita. Tinalo niya kami gamit lamang ang kanyang sariling pamamaraan habang wala si Ja or Jaren. Siya ay tunay na naging mahusay sa gabing ito, ayon kay Kidd. Si Jason Kidd ay tinukoy itong si Bane bilang isang all-star sa panahong laban na ito. Nakikitang ang performance na ito mula sa Grizzlies star ay tanging na semento kung ano nga ba ang gustong iparating ng Mavs coach dito kay Bane. Ito ay napakahirap para kay Bane na magawa ang all-star game, gayunpaman sa nakastack na Western Conference, ang Grizzlies star ay eligible sa backcourt player, kaya ang makipagkompetensya sa tulad ni Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Anthony Edwards, De'Aaron Fox, and Kyrie Irving at iba pa ay isang nod. Sa kabilang balita naman, si Dennis Schroeder ay nanatiling positibo sa shaky Toronto Raptors sa taon na ito. Si Schroeder ay pumirma sa 2-year $26 million contract kasama ang team nitong nakaraang season. Gayunpaman, ang kontratang tinanggihan niya sa Los Angeles Lakers ay ang naging biggest talking point. Si Schroeder ay nakikilalang pinagpaliban ang 4-year $84 million extension sa Lakers sa kanyang unang season sa team. Ngayon, siya ay inaming ang kanyang former management ang nag-advise sa kanya na gawin niya ito. Mula noon, siya ay nakipag-parted ways sa kanyang old team Lakers. Gusto kong kunin iyon. Hindi ko ugaling iiwanan ng isang pera sa mesa. Ang aking ina ay hindi ako pinalaki sa ganyang pamamaraan, ayon kay Dennis Schroeder. Si Schroeder ay mayroong average na solid 14.6 points, 2.8 rebounds at 6.8 assists sa loob ng 36 games para sa Raptors. Ang kanyang pagiging consistent guard play ay naging pakipakinabang sa team. Ang Raptors ay kasalukuyang nasa 15-21 at nahanap ang mga sarili sa 11th seed sa Eastern Conference. Ang Raptors ay ang isa sa teams na naghahanap ngayon at nakikitang gagawa ng possible trade, isang contender na posible ring gagawa ng trade para kay Schroeder sa taon na ito. Mayroon akong 2 malusog na anak, ang aking ina, mga kapatid, kaya kung bilhin ang kahit anuman kung gugustuhin ko. Mayroon akong kontratang $70 million noon, isang tao mula sa Germany, mula sa Braunschweig. Ako ay lubos na pinagpala.
Kasama ko ngayon ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin at andoon sa madilim kong mga araw. Si Schroeder ay ginawang malinaw ang pananaw. Bagaman na-miss man niya ang milyones, siya pa rin naman ay naging successful sa kanyang career at mananatiling solid player sa mga paparating na taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Habang sa ibang balita naman, sa effort na ma-cool down ang unrealistic pressure kay Curry sa gitna sa paghihirap ng Warriors, si Steve Kerr ay ginawang malinaw na nagkaroon ng labis na pressure na nakalagay sa Golden State star guard. During sa kanyang unang press conference, mula nang nakabalik si Draymond Green sa indefinite suspension, si Kerr ay napagtanungan kung ano nga ba ang punot dulo sa paghihirap ngayon ni Curry. Para sa akin, ito ay kombinasyon sa kapaguran, labis na depensa ang nag-aabang sa kanya sa bawat laban. Tiyak na isang fatigue. Ito ay mahabang season, ayon kay Kerr sa mga reporters. Karaniwan sa bawat taon, siya ay nagkaroon ng iilang masamang laban na kung saan tila wala siya sa kanyang paglalaro at ito ay natural lamang sa isang player. Patuloy ni Kerr, ngunit nasa aking pag-iisip na binabato namin ang labis sa kanyang balikat. Ang burden na binubuhat ngayon ni Curry para sa franchise na ito ay unfair. Alam ng lahat ang suspension ni Green. Si Draymond ay ang vocal leader ng team. Siya at si Steph ay nagkaroon ng klaseng co-captaining leadership kasama ang grupo sa dekada. Kaya kung wala si Green dito, ito ay karagdagang bigat sa pinapasan ni Steph. Si Curry, isang 38 years old, ay hindi nakaduda-dudang nagkaroon ng worst performance sa kanyang career sa pagkatalo ng Warriors. Sa score na 133-118 laban sa Toronto Raptors, siya ay nagtapos sa laban ng 9 points at may shooting na 2 out of 14 sa field. Ang pagbalik ni Green ay natitiyak na isang boost para kay Curry at ng Warriors. Kung sakaling siya ay makakabalik na sa court, siya ay bibigyan ng mabigat ngunit isang admirable goal. Tumigil sa pakikipag-away sa mga refs. Si Kerr ay binunyag ito sa mga reporters na ang Warriors ay gustong ang 4-time All-Star ay mag-focus less sa mga refs. Isang bagay para makapag-focus ang team sa ibang detalye sa laban. Ito ay malaking parte dito at kami ay pinag-usapan ito ayon kay Kerr sa practice. Kaya niyang lakarin ang linyang iyon, kaya niya pa ring maglaro kasama ang init at enerhiya, ngunit iwanan palayo ang mga officials. Ito ang pagsubok. Ito ay tiyak na isang malaking pagsubok sa kanya. Kailangan naming sabihin na gawin niya ito. Kailangan namin ito nang sa gayon makafocus kami sa laban. Patuloy ni Kerr, ang kanyang mga teammate ay kailangan ito. Isang bagay na ang lahat ay mananatiling focus sa bawat detalye sa loob ng court. You know, are you watching that aspect as he comes back, the small stuff, the in-game stuff, for him to try to cut out? It's a big part of it, and we've talked about it. It's, can he go off that line? Can he still play with fire and energy, but leave the officials alone? That's the challenge. It's going to be a big challenge, but we're going to ask him to do that. And we need that so that we can focus on the game. His teammates need that. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pakiusap ngayon ng Warriors dito kay Draymond Green? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.